Mm. Mm, mm. Yes, totoo. Yes po. Yung 'yan, oo po. Ay, ilang ano po pala 'yan, ilang baitang yung stairs? Hindi, ilang ilang ano po, ilang akyat? 5, oo. Mm, mm. Hmm, oo, yes, mm. Oo, oo, yes po. Ang ganda nga po, eh. Oo, ini-imagine ko pa lang na tumira diyan, eh. Gusto ko na pasimulan yung bahay. Niyo last time. I think, magkano yung costing nito, ma'am? 4.2, 4.5? No, wala silang binigay na costing sa'min diyan. Yung ano, yung kinausap ko? Apo, yung gagawa. Oo, ang ginawa ano, ang binibigay po sa'kin na price niyan is, 4.8, sila na daw po bahala sa lahat-lahat. Mm. Ma'am, anong kasama dun? Pati bakod? No, hindi kasama ang Bahay pa bakod, lang, ano? bahay lang, tapos ipapatambakan daw nila yung lupa, kumbaga gagawing pantay. Kasi Mm. nga yun sa design ng bahay, 'di ba? Mm. Yun ang pagkasabi na 4.8, so umayaw kami kasi sabi namin 4.8 sa'yo tapos yung bahay lang din ang kinontract mo ta's hindi mo pa nga ma-explain sa'min, eh, kung anong klaseng finish yung gagawin mo sa bahay. Mm. Ta's sabi namin yung una naming nakausap na engineer at architect, kinontract naman kami dun kasama yung bakod, yung bahay, 6M with Mm. high-end finish. Yun ang Mm. pagkakasabi sa'min nung unang-una namin nakausap. Okay. Ma'am, itong bahay na to, we can assume na itong bahay na to as per the design is we can assume na ito ay nasa high-end finish po, mid to high-end finish po, ma'am. Mm, So, kung mako-compare nyo naman yung design natin, ma'am, we have bigger windows, we have accent, ma'am. Yung accent naman natin, ma'am, hindi siya maraming kulay, hindi siya maraming ano, tamang accent oo, lang hindi siya. naman kasi ang ano, yung gusto ko hindi rin ako mahilig yung parang ang dami-daming kulay kasi ang gulo na tignan. Opo.
So, ma'am, Mm-mm. ito, as per checking, ang pinaka-floor area po kasi last time is nasa 145 yung lot area, ay yung floor area ng bahay mismo. Hindi pa kasama yung Opo. balcony niya maliit lang. Ito, ma'am, as per computation, nasa 160 square meter po siya. Oh, Kasama na so yung balcony. lumaki pala siya. Mas lumaki siya ng kaunti, ma'am. Pero mas naging functional siya. Lumaki yung area niyo, ma'am, kasi last time dahil puro hallway siya. Mm. Ngayon, ma'am, binuwasan natin yung hallway. Kanina, dalawang hallway yon yung isang design. Dito, ma'am, naging isa. Mas lumaki yung mga bedrooms natin. Mas naging functional siya. Kaya siya lumaki, ma'am, kasi nakita niyo po itong to adapt yung terrain natin, ma'am. Kailangan natin Oo, oo. nagkaroon tayo ng height dito, ma'am. So, ito, ma'am, Mm-mm. dalawa po yung magiging costing natin. Una, yung bahay mismo at saka yung terrain. Kasi, ma'am, ito, yung bahay ninyo, sloping siya. Hindi siya yung regular plot ng katulad dito sa Quezon City na plot. Kapag may Oo. terrain, ma'am, nag-iiba po ang conditions in construction po. So, ina-adapt natin yung terrain. Mas mahal, ma'am, kung hindi mo i-adapt yung terrain. Katulad nito, ma'am, nagkaroon tayo ng elevations ng bahay from dun sa Opo. parking to ano siya, ma'am, kasi elevated yung bahay niyo. And kinuha Mm-mm. na natin yung idea na since elevated to, papagandahin na natin, elevated na natin siya. Yes. So, dun, ma'am, yung adjustment dun sa site natin, adjustment on the bahay mismo. And ito, ma'am, kung sabihin natin, ma'am, no, ito kino-costing pa lang namin siya, ma'am. So, magbibigay pa Mm-mm. lang kami ng costing. Pero ikaw, ma'am, kung bibigyan ka ng budget ng 5 to 6 M, tingin mo mas okay po bang i-construct sa inyo yung ganitong bahay? 5 to 6 M po. Kasama yung fence neto, ma'am. Kasama yung Mm. fence. Opo. Malaki yung cost ng fence, ma'am, kasi ang haba talaga ng bahay niyo. Oo, ang haba nga po. Opo. So, sa nakikita ko, ma'am, ang pinaka-budget natin for the house, una, ma'am, ang pinakamalaki dito is yung adjustment on the site conditions. Kasi, ma'am, madaling dayain in construction yung mga poste, yung mga site, yung mga flooring. Pero kung gagawin natin siyang standard, ma'am, hindi kami gumagawa ng hindi standard kasi kami rin mamumroblema. May license kami na pwedeng ma-revoke if hindi namin gagawin yung tama. So ito, ma'am, including yung mismong bahay, ma'am, siguro mag-budget ka dito, ma'am, ng 4.5 to 5 M. Ma'am, last time 4.8 something pero ganun yung itsura. Ito, ma'am, almost nagkaiba ng malaki yung iniba niya pero yung cost adjustment hindi naman ganun kalaki. Tapos yung cost adjustment na yon I'm sure, I'm pretty sure na hindi siya sakit ng ulo. Kasi, ma'am, kung gagawa ka rin para lang makagawa tapos sakit siya ng ulo, ma'am, yung 4.2 mo lalaki yan ng sobra tapos hindi uncurable na, ma'am, ang bahay kapag dami mo ng problema. Kailangan mo nang i-repair ulit. So ito, ma'am. So yung kung ang ibibase lang muna natin doon sa eco-cost ng mga sa bahay lang muna. Apo. Mga around magkano po? Ma'am, siguro mag-prepare ka dito ng 4.5 M to 5 M. Or even siguro, ma'am, hindi ka nalalagpas ng 5.5 dito. Mga ganun. Kasi, ito pa, ma'am, isa pa sa nakikita natin. Kasi, ang pinakamaano dito, ma'am, is yung site preparations. Site preparations kasi, ma'am, yung medyo madugo dito, ma'am, since naka-terrain, medyo sloping po kayo. Ma'am, dun sa binigay nyo last time, yung mga contractor na kausap nyo, na-check po ba nila yung site? Chinek naman po nila, pinuntahan din po nila. Nakita nila na sloping siya, no? Oo, kaya ang sabi nga po nila is, yun nga na, ang gagawin nila kasi nga doon sa design is ganun nga na flat. So, kailangan pa nilang i-flat yung area. Which is, sabi naman nila, hindi na, kumbaga di ba kasi maghuhukay ng gagawin sa bahay. So, titignan na lang din nila muna yung ibang makukuha doon sa paghuhukayan, lalo na di ba maghuhukay ng Poso Negro. Oo, cut and fill. So, pwede nilang gamitin yung mga panghukay na ipa-flat doon itatambak doon sa ibang area na mababa. Ano yun, ma'am? Tama naman po yung cut and fill yung method na gagamitin. So, dito, ma'am, since elevated po kayo, somehow, yung bahay po ninyo kasi, ma'am, kailangan well-structured siya. Kapag ganitong elevated, ma'am, naglo-lose yung mga soil kapag hindi siya, for example, nakita nyo, ma'am, yung hagdanan. Kapag ito, ma'am, CHB lang yung ginamit dito, possible along the way, matitibag yung wall kasi may pressure yung lupa.
So, yun, ma'am. O kasi yung lupa, lalo na kung hindi masyado siya talagang na ano tawag dito, lalo na hindi naman mapapasukan doon yung pang flat talaga na pang siksik ng lupa. Opo, ma'am. Ano ba Totoo tawag doon yan. yung mga ano Bulldozer, yung ma'am. sa mga truck, yung mga backrow, yun ba yung pison yung pang flat? Bulldozer po. Pison. Oo. Ayun, ma'am. So, isa pa sa magiging concern natin, ayun po, mga ganun din tayo makagamit ng equipment kasi limited po yung access natin at saka maliit. Pero yun, ma'am, nevertheless, itong ako, ma'am, what I can assure you kapag ginawa natin to, ma'am, kung ano yung nakikita nyo sa design, may adjustment yan on actual, pero kung ano yung nakikita nyo sa design, i-adapt natin yan. In method Mm. naman ng construction, ma'am, hindi kami gagawa ng makagawa lang. For example, ang mga poste, ma'am, hindi nyo naman po siya kabisado, no? Pero ang Mm. mga iba, may iba na hindi naglalagay ng mga poste, tatayuan lang nila yan. Sa atin, ma'am, bago natin buhusan yung poste, ine-ensure natin na nakita nyo po may mga poste po tayo, may biga tayo, tama yung method in construction. Kapag ang meron kasi, ma'am, maaaring nandun yung ganda, nandun yung finishes, pero kung paano siya ginawa in method ng construction, minsan ayun yung dinadaya kasi yung method ng construction, hindi po siya nakikita eh. Nakikita na lang siya kapag may problem na. So, yun yung iniiwasan natin. So, dito, ma'am, sa design natin, sa costing mo, ako, ma'am, I think nasa ano to, ma'am, hindi na tayo baba ng 4.5 dito. I think Mm. maglalaro na lang to ng 5M, 4.9 to 4.3 to 5.5, mga ganun, ma'am. Depende po sa mga magiging finishes natin. Ma'am, sa mga finishes, may gusto pa po ba kayong i-adjust? Sa akin nga po kasi ngayon doon sa mga finishes is okay naman po sa akin. Kasi nakita ko naman po yung loob, which is naman ako talagang hindi ako mahilig yung maraming parang mga design-design. Opo. Plain simple Mm. lang siya naman. Mm. Tapos ako ang gusto ko na lang, halimbawa, plain yung wall, gusto ko yung sasabitan na lang siya ng magandang frame. Mm-mm. Mm. Ma'am, katulad nito, yung ceiling po natin, ano na siya, wood ceiling po siya, PVC ceiling po siya. PVC, oo. So, ito, makikita nyo, ma'am, na maganda yung design ng pinaka PVC natin. Maganda yung design at the same time, less maintenance in construction kasi hindi na siya pipinturahan. Kapag nilagay natin Yes yan, po. ma'am, pag hindi naluma yan, ang palitan lang na ito, ma'am, pag naluma. Mm. Lahat naman ng materialis, ma'am, naluluma po. Siyempre So, po, wala opo. naman permanente talaga kasi meron po tayong climate na tinatawag. So, damage Opo. due to climate. So, yun, ma'am. Even the tiles, ma'am, kahit sa mga mall, nagtatanggalan yan due to movement ng mga soil natin. Pero, nababawasan yun na lilimitahan natin yung mga error na yun due to Mm. tamang method ng construction. So, eto, ma'am, Opo. ang pinaka naging tema natin dito, ma'am, is white, wood, light gray, and then gray po. So, ito siya. Ayun yung pinaka naging ano natin. So, ang ganda, ma'am, kapag elevated ka, kita mo rin yung kalsada sa Mount dun sa may likuran. Oo nga po, Ay, sa oo. may harapan. So, ma'am, Oo. tanong ko na lang po, since magre-revise po kami ng design, kasi magagawa pa kami ng revision sa inyo, kung ang budget natin ay ma'am, doon na tayo sa worst case scenario po, no? Yung bahay pa lang po. Ma'am, bahay pa lang ang maiano ko sa inyo, ha? May Yes po. posting natin. Yung bahay natin, ma'am, kung sasabihin natin siyang 5M, kamusta po kayo doon? Gusto niyo po ba siyang Oo, keep kasi lower cost? hindi pa ako makapag-decide right now kasi kailangan ko pang i-ask si Matias. Yes, ma'am. Pero ganito kasi siya, ma'am, ang purpose, the reason why I ask kung nandun kayong range. Kasi kapag hindi siya ganun yung range ninyo, babawasan natin yung design. Ang una natin pwedeng gawin, dilitan natin. For example, the more kasi na lumalaki yan, ma'am, parang bumili lang kayo ng baboy, ma'am. Pag the Opo. more na mas mura yung 5 kilo at saka 10 kilo, pero parehas lang naman amount niya per kilo. Pero dito, Mm. ma'am, ang pwede natin gawin, babawasan natin yung area. Kunyari, una, pwede natin bawasan yung finishes. Instead ng may wood, gagawin natin siyang plain white. Katulad nito, ma'am, ito po may accent pang wood. Tatanggalin natin yan, gagawin natin plain white. Yung ceiling natin, ma'am, instead ng WPC, pwede natin siya gawing plain white. So, Mm. sa ganung idea, mababawasan natin yung cost. Pwede rin tayo magbawas ng mga carpentry, mga cabinets. Instead ng may
Sa glass kasi ma'am, kunyari ito glass, mahal yung glass natin. Pero kapag sini-HB natin yan ma'am, parang yung cost niya mapupunta lang rin sa CHB, yung hollow blocks o yung mga palitada, pintura, ganito. So parang nagkaroon ka na ng bigger window, mas naging beneficial siya. Ngayon kapag nilitan siya, yung cost niya medyo mababawasan ng konti kasi ma-change siya ng hollow blocks tapos delete yung bintana. Pero yung cost noon napunta rin sa hollow blocks, sa pintura, sa palitada. So parang ganun din siya, ma'am. Kung ang bintana ay 100 pesos, kapag nilitan natin siya at ginawa nating masonry, baka naging 80 pesos lang siya. Parang ganun po. Ganun yung tinginan natin or 90, 85. So dito ma'am, pwede natin gawin katulad dito ma'am, sa dirty kitchen, pwede mo muna tayo maglagay ng cabinet. So ganun Opo. siya. So ito ma'am, the reason why tinatanong ko sa inyo kasi para mahilot ko yung design na based on the budget naman na po. Kasi ito, nabigay ko na po yung design ninyo. Ngayon naman, ang usapan is the budget naman po. Oh, yes. Opo. Sa budget naman, magbibigay ako sa inyo katulad nitong dirty kitchen, ma'am. Kung pwedeng wag mo Actually muna po kasi nung nakaraan, nung nag-uusap kami ni Matias, sabi ko, kasi siyempre siya naman po ang magpapagawa. Sabi ko, magkano ba ang kaya mong ibigay muna? For the bahay lang, sabi ko sa kanya. Nagsabi siya sa akin ng 4M. Mm-mm. Yun ang binigay niya sa aking amount, 4M. So kung inaano mo na 5M nga, so kailangan ko pa siyang kausapin. Opo, okay lang, ma'am. Tapos, ma'am, kung magkano talaga yung declared na budget ninyo, let me know po But if kasi possible po ba na makaya po ng 4M? sa bahay lang, ma'am, parang malabo po siya. Ha? Malabo po siya, ma'am. Lalo na ngayon kung magpapagawa kayo ngayon, Yes. ma'am, Yun ang naisip ko medyo eh. nagbabago yung presyo ng materialis natin and hindi natin alam, ma'am, kung after 3 months o after 1 month kamusta po yung price ng materialis natin kasi nag-ano siya, ma'am, yung due to war nagkakaroon tayo ng inflations ng gas. Ngayon, ma'am, lahat po ng materialis na tinatransport ay nagkakaroon po ng Pero adjustment. Michael, as doon po ba halimbawa, in case na mag-oo si boyfriend sa 5M na yun, alin po ba yung include doon? Include na rin po ba yung sa stairs going in, Okay. yung fence lang ang hindi kasama? Okay, ma'am. Yung pinaka-ano natin, ma'am, ano pa lang po ito, no? So, ranging pa lang po ng budget. Pero bibigyan pa naman namin kayo ng detailed cost estimate po para makita nyo per quantity po. So, ito ma'am, ang tinitingnan lang po natin is kung magkano yung nakikita yung budget para maisasama po namin siya sa design considerations po. So, ako ma'am, I do believe na in 5M, based on dun sa mga natapos na yung project na bungalow na ganitong design din, ang naging nasasama namin dun, una yung flooring, ma'am. Ma'am, nakita niyo yung flooring netong dirty kitchen? Yung flooring neto, ma'am, cement finish lang siya. Hindi na siya tiles. Kasi pag tiles natin, mas mapapamahal pa tayo. So, pwede natin gawin siya. Ang naka-tiles po is yung pinaka-bahay, yung pinaka-front natin, yung terrace. Ito, ma'am, ang pwede natin hilutin, ma'am, tatanggalin natin yung mga finishes katulad ng tiles. Instead ng tiles muna natin ito, baka pwedeng i-cement finish na lang. Kasi madali na lang yun, ma'am, in future kung ipapatile siya. Ngayon, ma'am, ang kasama po dito, bibigyan ko po kayo ng pinaka-full pictures ng bahay. Okay. Ito na lang po. Ma'am, nakikita niyo po yung bahay. Yes po. Opo. Yung mismong bahay, ma'am, from dito sa hagdanan, kasama tong dalawang malaking garden natin na elevated. Pasok Yes. kasama siya. Yung bubong, yung wall, itong firewall, ma'am, kasama po yan. Oo. Sa bahay. Yung mga bubong natin, yung mga walls, mga tiles, ma'am, mga ceiling, mga ilaw, electrical, septic tank, mga plumbing, kasama po yan, ma'am. Even sa CCTV, ma'am, pwede po tayo. Ang hindi lang kasama dito sa atin, ma'am, yung mga katulad ng kitchen sink, mga appliances, furnitures, Oo, siyempre po, oo. mga chandelier, ma'am, hindi kasama. Pero yung mga pin light, ma'am, katulad ng ganitong pin light, pwede na namin Oo. isama to. Yung linear light na ganito, ma'am, pwede na namin siyang isama. So, ma'am, itong linear light, malaking effect po siya, pero hindi naman ganun kalaki yung effect niya malaking effect niya sa design. On the budget naman, ma'am,
hindi naman siya ganun kalaki pero may cost pa rin po siya kasi iba po yung lightings na to compare sa mga ibang lighting. Mm-mm. Okay. So dito ma'am, eto yung mga tiles natin, yung mga ang hindi lang kasama sa amin ma'am yung fixtures like yung lababo ng sink natin. Um, yung countertop kasama sa amin ma'am pero yung kitchen sink hindi po siya. Kayo po ang bibili nun kasi personal preference po siya. Yes, opo, opo. Tapos, kung may chandelier kayo, ma'am, hindi po kasama sa amin ang chandelier. Ang pinakakasama Mm-mm. lang, ma'am, pin light at saka linear light po. Kasi ang chandelier, ma'am, ano yan, base na po yan sa kung ano po yung preferred po ninyo. Yes po, opo. Mm-mm. Pero ma'am, majority ng bahay kasama po. Mm-mm. Etong, ang hindi lang natin may sasama dyan, ma'am, yung buong perimeter fence po ninyo. Kasi talaga, ma'am, ano yan, hindi pwedeng hollow blocks lang yan na itatabon natin. Kailangan ma'am structurally sound din po siya. May poste, may biga sa ilalim. Yung iba po magbibigay ng fence na napakamura, nakakatakot din po yun kasi baka along the way, pinatong lang po nila dun sa lupa. Ang lupa ma'am gumagalaw po from time to time. So yung Opo, pader nyo opo. gagalaw din po siya. So dapat yan Mm-mm. structurally sound. Ngayon ma'am, eto, possible ma'am, maganda maisama natin tong harapan. Eto, nakikita niyo po yung harapan ma'am? Opo, opo. Etong gate ma'am, magandang maisama natin siya. Ngayon, ito, from dun sa eto ma'am, yung sa bandang likuran na, ito, pwede na itong yung temporary fence lang po kahit anong fence natin. Mm-mm. Pero ma'am, Siguro pwede diyan yung temporary yung tatanggalin na fence na, kali-kali. alam mo yung barbed wire Mm-hmm. na tatanggalin diyan? Mm-hmm. Kasi naka-fence ng barbed wire yan eh. Opo, pwede ma'am. Pero itong buong harapan maganda magawa po natin to. Mm-mm. So yun ma'am, i-complete po namin ito base hanggang sa bahay lang po muna. Tapos itong mababang partition, bakod, yan ma'am pwede po natin to follow na lang yan in future po. And then, may iba pa kayong concern ma'am para ma-i-address po. Wala na po. Andali. So kung ikakasama na nga po siya kasama yung bakod, naglalaro siya sa 6M? Tatry po natin ma'am. Ma'am, ganito, gusto nyo, bibigyan ko muna kayo ng costing. Tapos dun sa costing, i-adjust ko muna yung master's bedroom. Tapos sa costing na yon, dun natin makikita kung ano yung mga kailangan natin tanggalin. Sige po. Detailed naman siya. Katulad, ma'am, okay na mag-share ako sa inyo ng costing namin? Sample costing namin? Sige po. Okay. Saan yung costing namin? For a moment, ma'am, ha? Bumaba siya mag-isa. Ayoko na pala. Ngayon, tumataba na siya ulit. Okay. Ma'am, nakikita niyo po yung natin? Yes po. Okay, sa costing natin. Ma'am, kung makikita niyo dito, meron tayong category po, general requirements, may underlying is mobilizations, temporary facilities and permits. Ayun ma'am, ngayon, makikita niyo po dyan, katulad nito, site works and preparations, excavation, site clearing, demolitions, tapos scaffolding, formworks, and tool and equipments. Ngayon ma'am, for example, ito structural. Ito naman, dito tayo ma'am sa mas madali siyang maintindihan po is yung architectural ma'am. Katulad nito, meron tayong ceiling works. So sa ceiling works ma'am, for example, yung outdoor ceiling natin, ito siya nagkakahalaga. Pwede natin siyang i-alternate. Kumbaga pwede natin yung CF1,
pwede natin siyang tanggalin. Kunyari, same with flooring. Sa floor finishes naman, ma'am, kung 60 by 60 homogeneous tiles, so baka pwede natin siyang palitan or pwede natin siyang i-remove ng plain concrete finish po. So, sa ganong idea, ma'am, kayo po magde-decide kung ano yung tatanggalin natin para pumasok tayo dun sa budget po ninyo. Ito po yung kagandahan, ma'am. At saka ito rin yung protections ninyo, ma'am, na, architect, sabi mo, tiles ito, bakit naging cement finish? Bakit naging floor concrete lang to? So, kung ano yung declared dito, ma'am, yun po yung madalas nakikita nyo. At saka yun din po yung check ninyo, ma'am. So, dito, ma'am, hindi siya hula-hulaan. Ito, ma'am, katulad nito, yung doors natin, magkano per doors natin, nandito po yung set niya at kung included sa amin. Katulad nito, ma'am, nakaligay lang sa amin is installations. Installations lang po yung sa amin. Kayo po bibili, kami mag-install. So, yung glass naman, ganun din. Yung kitchen naman, ganito siya, ma'am. Ito yung mga details, ito yung mga quantities. Naka-declared po siya dito, ma'am, kung ano po yung gagamitin. And ano na po siya, accordance po, ano na rin po siya, based on the design na rin po. Yes At po. ang costing, ma'am. So, ang pwede natin ngayon, ma'am, from this design po, pwede natin hilutin yung design based on the budget na po. Since nakita nyo naman po siya, gagawin na lang po namin, magbibigay kami ng costing. Tapos, after costing, doon natin makikita, ma'am, kung ano po yung kailangan natin i-adjust. It's either finishes o pwede natin bawasan yung bahay. So, ganun po siya. And I think, ma'am, ito naman, kung mag-i-invest ka sa ganitong kagandang bahay, ma'am, at sa ganitong layout ng bahay, ma'am, I think, ma'am, hindi ka na sasakit ulo mo in future na, alam mo, ma'am, yung nagpagawa ka, tapos eventually, naiisip mo ulit magpagawa. Tapos, pwede naman, ma'am, yung ganun, pero more on progress na po siya. Unlike, yung ipapakonstruct nyo, hindi na yun sa bahay. Yun na, kunyari, pwedeng cabinet naman siya, pwedeng accent wall, o kaya, barbecue area sa likod, yung mga party sa likod. So, pwede po yun. So, eto, ma'am, sa ganitong design, ma'am, I think, yung mga ganito is, I can say na good investment po kung sakaling maglalabas po kayo ng pera. Hindi rin po kami masisira na, ang pangit ng design, hindi siya functional. Ayun po. So, yun po siya, ma'am. So, gagawin ko muna, ma'am, i-adjust ko muna yung master's bedroom, tapos gagawin ko po siya ng design, ng costing. Tapos, tsaka natin pag-usapan yung costing. Sige po, sige. Much better po. Apo. Tapos, at least, ma'am, you have the, figure na kung magkano mo siya nakikita po, no? At least, nabigyan kita ng insight. Ano ba yung, natin? Ma'am, pero sa design natin, ma'am, ang laki ng tinalon natin dun sa design. Opo, ang laki talaga. Ang laki ng ginanda niya kaysa dun sa old design. Sobrang laki naman po talaga ng mas binago ng design. Mas maganda. Opo. Pero okay lang po ba about kung mag-uusap na tayo doon about sa costing ng bahay? Mas okay po kasi na mag-call na lang din po tayo ulit tatlo. Opo, ma'am, walang problema. Ma'am, pasensya na, no, pag ako nakakapag-English naman pag Tagalog yung mga kausap ko. Pero pag mga may kasama ng ibang Hey, no worries po. Hindi niyo naman kailangan Ako rin naman po, hindi ako magaling sa English. Oo. So, ang hirap pang i-discuss ng design ng English. So, hindi ko masabi yung kailangan kong sabihin. Wala akong problema kasi ako rin naman po di naman ako magaling sa English. Ma'am, salamat po sa time ninyo. And thank you rin po. By the way po pala, paano po yung sa payment? Doon na lang po ulit sa video? Ma'am, siguro yung pag na-send ko na po yung pinaka-revise natin, doon na lang po. Okay, sige po. Sige. Ma'am, ma'am, ito po pala, yung design na to, free po ito kung sakaling kayo magpapadesign sa amin. Deductible po ito dun sa construction cost natin. Okay po, sige po. At least, ma'am, thank you po. Okay. Ma'am, maraming salamat po. Isisend ko po ito. Ma'am, maraming salamat din po. Napakaganda nung paghilot mo sa design ng bahay. Salamat. Ma'am, bali timeline na lang po. Naka-holiday na po kami. Actually, naka-holiday na kami ngayon. Yes po. Okay. Bali, ang balik po namin ay mag-province kasi kami, ma'am. So, ang balik namin by Monday na po, next week. Okay, so, no problem po. Hindi kasi pupunta rin ako ng Thailand. Susunod din po ako sa Thailand. Kailan ang balik niyo, ma'am? Pupunta ako ng 6.
So, mga 5 days ako doon. So, mga 11. 11. Pero pwede rin tayo mag-video call while na nandun kami, magkasama kami. Sige po, ma'am. Sige po. Okay. Sige po. Thank you po. Sige po. Ma'am, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Have a good God day bless po po. kayo.